everyone! Good morning, I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon, sila ang malakas ngayon dito sa Miss Universe. Kung sino-sino to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people, mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makasolid na makamamasab dyan na laging tumututok dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Universe tayo ngayon. Alam ko lahat kayo excited na sa darating na Miss Universe at ganun din naman ako. Paano naman kasi, grabe, mukhang malalakas ang mga kandidata ngayon dito sa Miss Universe at nako, matindi ang challenge or hamon sa mga kandidata ngayong taon na to. Lalo-lalo na syempre sa pambato natin na nakaka-excite dahil ano kaya ang mararating niya sa darating na Miss Universe, di ba? So ito na nga, sino ba yung mga nakikita nating malalakas ngayon dito sa Miss Universe? Syempre isa na dito ang pambato ng Venezuela. Alam naman natin na talaga iba din ang kalibre ng pambato ng Venezuela at nalalakasan din talaga ako sa kanilang pambato ngayong taon na to. In fairness, talagang ang Venezuelan country, tinatry talaga nila na maging perfect lagi ang kanilang pambato. They are make sure na ang pambato nila ay kayang makarating hanggang sa dulo ng kompetisyon. At napapatunayan na nila yan every year. Hindi sila nawawala sa top 5. Magkakasunod, consistent, di ba? Since 2022, 23, 24, 25, talaga namang masasabi ko, iba ang galing ngayon ng Venezuela. Hindi man nila nasusungkit yung corona, pero they are make sure na nasa top 5 sila ng kompetisyon. At baka ngayong taon na to, di ba? Kung papalarin ang kanilang pambato, kung kakayanin nga bang mapataob ang mga ilang kandidata dito sa Miss Universe na malalakas din. So, possible na siya ang makapag-uwi ng corona, di ba? Kasi magaling din to in terms of communication skills, maraming alam na lingwahe, at higit sa lahat, dati siyang anak ng beauty queen din, di ba? So maganda ang profile ni Miss Venezuela, kaya parang feeling ko si Venezuela talaga, bukod doon sa ganda, sa kaseksihan, may talino, talaga siya talaga isa sa mga total package na kandidata ngayon na pwedeng makasungkit ng corona ng Miss Universe. At ngayon, nakikita ko, yes, possible nasa top 5 to, possible na isa siya sa mga mag-last two standing. Kung nung nakaraan taon ay nag-second runner-up, ngayon ay feeling ko first runner-up sila. Charot. So, yun. So, tingnan natin kasi depende sa magiging laro niya, depende sa paghahanda niya. Mahigit isang taon nang hinanda ng pambato ng Venezuela, ha? Kung iisipin mo, enough na yun para ma-present niya yung bansa nila ng bonggang-bongga, lalo na ngayon, di ba, na talagang may nangyari din sa Venezuelang lindol at nakakaloka. Parang bakit ba dito nangyayari sa mundo? Sunod-sunod yung lindol. And then, ayun. So, ngayon, gumagawa siya ng advokasya niya at maganda yung ipinapakita niyang galaw ngayon bilang kandidata ng Miss Universe, di ba? So yun, so abangan natin kung si Venezuela nga ba ang isa sa mga talagang matinding kalaban. Pero ako tingin ko yes, isa siya sa mga matinding kalaban. At wala naman ako nakikita pang iba kundi si Venezuela, isa talaga sa mga malakas ngayong taon na to. And then, pangalawang kandidata naman, syempre, kinoronahan na kahapon ang pambato ng Puerto Rico. Yes! Ang pambato ng Puerto Rico, masasabi natin na talagang maituturin mo siyang matik na isa sa mga malakas kasi home court, pagkatapos, maganda, magaling din yung profile. She's married already at meron siyang daughter, di ba? So, yun. So, kumbaga parang ang tingin ko, ang pambato ng Puerto Rico ngayon ang isa sa mga dapat mong tignan, dapat mong abangan, at dapat mong tutukan ng bonggang-bongga sa competition ng Miss Universe. Maganda si Miss Puerto Rico. Sa amin gano'n si Miss Puerto Rico daw, hawigan daw ni Nadia Perera. Oo nga, napansin ko nga.
And then, magaling din ang kanyang pasarela. At higit sa lahat, maganda yung profile dahil may 2 degree, master degree ang pambato nila. Kumbaga parang masasabi mo din na total package body, beauty, and brain. And then plus, nandoon na, syempre, Puerto Rico ang host ngayon. So, umasa ka na papaboran nila yan ng bonggang-bongga. So, makakarating yan sa dulo ng competition. Ang tansya ko sa kanya, kaya netong tumungtong ng top 5. Ayun na talaga yung pinakamalayong mararating neto. Pero yung sasabihin mong mananalo siya ng Miss Universe, I don't think so. Kasi parang una, may asawa, may anak, di ba? So, alam naman na natin na ang Miss Universe, at the end of the story, Miss pa din yung kukunin nila. So, nandoon lang na may laban ang Puerto Rico. Malakas ang Puerto Rico ngayong taon na to kumpara doon sa mga previous na ipinadala nila sa Miss Universe. So, parang ito yung perfect candidates na, alam mo yun, kaya mag-penetrate hanggang sa top 5. Magugulat ako kapag nilagay lang nila to sa semifinals, yung kumbaga top 30. So, tapos hindi na umusan sa next round. Parang feeling ko top 5 ang isa sa mga talagang masasabi natin na pwedeng marating neto. At in fairness sa kanya, may ganda naman talaga si Miss Puerto Rico. No? So, malakas to. Ang masasabi ko dyan, isa yan sa mga talagang kailangan mong bantayan sa competition kung ano yung magiging galaw niyan. Dahil hindi yan papayag ng, alam mo yon na hindi niya mai-represent ng todo ang Puerto Rico sa Miss Universe. Kumbaga parang matik yan. Lalaban at lalaban yan. At kasi may ganda talaga si ate din, di ba? So, yon. Kaya, abangan natin kung ano yung ipapakita niyang execution, kung ano ang kakayahan niyang mailaban ng todo ang Puerto Rico sa Miss Universe ngayong taon na to. Ang ano lang, kasi home court sila. Tapos, alam mo yun, mas malakas yung cheer, mas malakas yung puwersa, alam mo yun? Pero kapag hindi yan home court, ay nako, hanggang top 16 lang yan, charot. So, yan. So, let's see kung ano. Pero syempre, mag-expect na tayo dito sa Miss Universe ng mga may bias-bias, may mekos-mekos, may mga ganong pangyayaring magaganap. Sabi ko nga sa inyo ang mga Latina, nagpe-penetrate sila lagi ngayon sa Miss Universe kasi kung titignan mo sunod-sunod di ba? So ngayon, hoping ako na Asia ang manalo. So tingnan natin kung ipapanalo nila ang Asia ngayong taon na to sa Miss Universe sa Puerto Rico. So eto, mas nakakaloka dahil siyempre, pambato ng Pilipinas, isa sa mga maituturin nating malakas na candidate sa Miss Universe. And then, ayun nga, malalaman natin kung ano nga ba ang ipapakita ng pambato natin sa Miss Universe dahil Bea Milan-Windorski ngayon palang pinag-uusapan na. Ngayon palang mainit na sa social media, mainit na sa mga mata ng mga Latina. At, syempre, iba talaga din yung caliber ni Bea Milan-Windorski. Perfect na candidates natin ngayong taon na to, si Bea Milan-Windorski sa Miss Universe na nagagawin nga sa Puerto Rico. So ako masasabi ko, hindi nagkamali ang Miss Universe Philippines sa pagpili kay Bea Milan-Windorski dahil alam natin na magiging matindi ang labanan sa Miss Universe at alam natin na, alam mo yon, aariba ng bonggang-bongga ang pambato natin. Beauty, marami nagsasabi na grabe ang ganda daw ni Bea. So ngayon pa lang, naririnig na natin yan. And then for sure, inaabangan niya ng mga Latinas, di ba? So inaabangan niya ng mga kalaban. And then plus nandoon yung height, maganda ang height ng pambato natin at may body din talaga. So kailangan lang ni Bea ng konting transformation. I mean yung konting, alam mo yon, yung repackage na magugulat ka dahil lalo pa siyang gumanda. Kasi may ibubuga pa yung ganda niya, may isasagad pa. Lalo na sa Miss Universe, di ba? Miss Universe to. So, nag-expect tayo na magandang presentation ang gagawin ni Bea Milan-Windorski. Sabi ko nga, perfect styling, perfect gown, perfect execution, panalo ang Miss Universe Philippines sa Miss Universe. Di ba? Diba? So, yun ang inaasahan ko ngayon kay Bea Milan-Windorski. Natatrabahuhin nila to ng todo-todo. I hope na hindi nila tayo ma-disappoint. I hope na magawa nila yung best nila. Kasi Bea Milan-Windorski, perfect candidate na
kumbaga parang eto na yon. Pag hindi nyo pa ito tinrabaho ng bonggang-bongga, mahihirapan kayong kumuha ng magiging Miss Universe natin. Kumbaga, siya na yung masasabi mo na dapat na maging Miss Universe ngayong taon na to. Kasi siya na yung quality na candidates na inaabangan natin na mag-join sa Miss Universe Philippines. At dumating na nga, and then dapat trabahuhin ng organization ng bonggang-bongga. Huwag nila sanang pabayaan. Huwag lang nila sabihin na bahala na si Bea, alam na ni Bea ang gagawin. So, dapat bigyan nila ng tamang guidance. Dapat i-prepare nila ng todo-todo kung gusto natin manalo sa Miss Universe. Yes, marami nagsasabi na ako, mahihirapan naman tayo manalo dyan kasi mekos-mekos eh. Pero kung hindi mo itatry yung best mo, ang ibig ko ba sabihin guys, sige, nandoon na tayo sa aspetong yon na alam natin na may mekos-mekos. Oh. Pero, hindi mo obra yung mekos-mekos nila kung ang kandidata mo ay perfect para sa corona ng Miss Universe. Yung tipong sila na ang magkakagusto, sila na yung pipili, sila na yung magsasabi, no, siya ang magiging Miss Universe. Kaya dapat hihanda kasi may ganda, may height, may body, may brain. Kumbaga, complete package na eh. Hihanda mo na lang siya para mas alam niya yung galaw na gagawin. At alam niya kung ano yung ipapakita niya ng todo-todo sa Miss Universe. Like example, Q&A. Marunong sumagot si Bea. Pero kasi meron kasing sariling si Bea eh. Kumbaga, dapat turuan siya kung paano magtatapon ba ng sagot na impactful doon sa magiging ng hurado, pandinig ng hurado, di ba? So, ayun yung dapat ituro doon kay Bea. And then plus yung pasarela niya, okay naman, pero syempre dapat mas elegant, mas bongga, di ba? And then styling, okay yung styling niya, I think perfect. And then kung meron pa silang mga na-experiment para kay Bea na mas better, gawin nila. And then wardrobe. So, ayun, pag-aralan nilang maiki. Kumbaga, maging sila eh. Yung ang ibig ko sabihin, maging perfect dapat. So, yon ang gusto kong makita kay Bea Milan sa darating na Miss Universe. Pero syempre guys, i-manage natin yung expectation natin. Tulad nga na sinabi ko, alam naman natin dito sa Miss Universe yung mga mekos-mekos na nagaganap. So, manage lang natin yung expectation natin. But, kung tatanungin mo ko, kaya ba ni Bea Milan Windorski manalo ng Miss Universe? To be honest, yes, at isa siya sa mga nakikita kong malakas na kandidata kumpara kay Venezuela at saka kay Puerto Rico. So, yon. So, silang tatlo ang nakikita ko na matindi na pwedeng magtunggali dito sa Miss Universe. Possible na sila ang matira sa top 3. And let's see kung ano yung ipapakita ng bawat kandidata sa Miss Universe. So, very exciting to dahil matinding labanan to para sa mga kandidata ng Miss Universe ngayong taon na to. And then, tignan natin kung sino pa yung mga magdadatingan at kung sino ba ang mga lalaban pa ng todo-todo. So, yan! So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Tingin mo ba sila nga ba talaga ang magiging top 3 ngayon dito sa Miss Universe Philippines? Yan ang ichika mo sa baba. Siyempre maraming salamat po sa inyong lahat sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. Paalam. Thank you guys.